The battle is not yours, but God's. Napakaganda pong pangungusap at napakagandang pangako ng Diyos na kapanatagan sa mga panahon na meron po tayo ngayon. There is this saying na maaaring isa sa mga cliche or often naririnig po nating quote nung tayo ay mananampalataya that Christian life is not a playground, it is a battleground. Hindi po perpekto ang ating buhay dito sapagkat wala pa po tayo sa langit. That's why one of the title given to us, we are not just servant of God, but we are soldiers of God. Sapagkat we are not exempted sa mga hamon ng buhay. In fact, mas naging mabigat ang laban ng mananampalataya because of the conflict that we had with the devil that once are allied. And there are times when life feels like a battlefield. May mga conflict, may mga threats, uncertainty or hindi natin alam. Nandun tayo sa kawalan. Mga takot that surrounds us. In this passage, makikita po natin. That's why keep open your Bible. We are doing exposition. Judah was not facing a small problem, but they were facing a multiple armies at once. And it was a national crisis. The world around them was shaking. Hinayanig sila, but in the moment, they discovered a powerful truth na nawa ay panghawakan din natin sa ngayon that when the battle is too big for you, it's not too big for God. What in the world this event happened thousands of years ago have to do with us today? Because I do believe there's a great picture in this story na kung saan ito po ay pwede nating kapulutan ng aral at maging hamon sa ating kasalukuyan. So at this time, let us study how God fought for Judah at papaanong pinanghawakan ng Diyos ang kanyang pangako, the battle is not yours, but of God. First, we can see here, balik po tayo, verse by verse, 2 Chronicles chapter 20, verse 1 and 2. First, we can see here that he encountered, Jehoshaphat or Judah, he encountered a problem. Makikita po natin dyan, sa ating slides, the divided kingdom. Sa panahon po ni Haring David, nagkakaisa po ang kaharian ng Israel until Solomon, and then until after Solomon, ay nagkaroon po ng mga divisions. Yun po yung isa sa mga consequence of sin of David. Remember when David committed adultery or sin with Bathsheba, pinatawad siya ng Panginoon, pero sabi ng Panginoon, there's a consequence. My sword will never depart out of thine house. Kaya po dun sa panahon ng kanyang apo, nagkaroon po ng mga divisions. At dun po sa divisions na yon ay na-divide po ang Judah at ang Israel. King Jehoshaphat, slides, was the fourth king of Judah. From David to Solomon, apo ni Solomon, and then King Asa, ay anak ni Solomon, King Asa, and then Jehoshaphat. Jehoshaphat started right. Maganda ang kanyang pamumuno, even unto the middle, bagamat yung kanyang panghuli ay hindi naging maganda. But we will focus on how God delivered him to this battle. But on verse 1, everybody, chapter 20, verse 1, everybody please read. And it came to pass, after this also, that the children of Moab and the children of Ammon and the other beside the Ammonites came against Jehoshaphat to battle. Verse 2. Then there came some that told Jehoshaphat, saying, There cometh a great multitude against thee from beyond the sea of this side,
Syria, and behold, they be the Hazen Tomar, which is in Engedi. Unang-una po, the word, and it came to pass also. And it came to pass after this. Matapos ang lahat. Ang pangyayari po nito on chapter 19 and chapter 20, itinalaga bilang hari si King Jehoshaphat. And on chapter 19, namimili na siya ng kanyang mga kawal, ng mga officers, ng mga leaders. It seems na nasa pedestal or nasa taluktok ng kaligayahan, katagumpayan. Ito pong si Jehoshaphat. Nandun siya sa tinatawag nating victory stage. Ito yung panahon na kung saan siya sagana at masaya. Pero sabi po dito, on chapter 20, there is a sudden change. Why? It came to pass. Tapos na yon. May panibagong yugto ng araw na hindi niya inaasahan that he will face one of the greatest battles of his life. Sa atin pong buhay, tulad ng sabi ni Diwata, lumilipas din yan. Pero ang pinapangarap natin na lumipas, na sana lumipas yung karamdaman, sana lumipas yung taghirap, sana lumipas yung problema, nangyayari po yan. But in this verse, the Lord is reminding us na hindi lang po yun ang lumilipas. Lumilipas din ang panahon ng katagumpayan. Lumilipas din yung panahon na ikaw ay malakas. Lumilipas din yung panahon na kayo ay magkakasama. Lumilipas din yung panahon na ikaw ay kilala sa iyong trabaho. Lumilipas yung panahong may trabaho ka. Lumilipas yung panahong may honor ka, nakapag-aaral ka. Ibig sabihin, hindi na nanatili. Nothing is permanent. Our victory from yesterday and today will not guarantee our victory for tomorrow. Yung ngiti at tawa mo ngayon na hindi nangangahulugan na maaaring tumawa ka pa rin bukas. Because it says here, after chapter 19 and 20, those happy moments in the life of Jehoshaphat, it came to pass. Because there is a sudden change. Kaya sa buhay pong ito, ready tayo sa anumang season. Kaya nga lagi nating pinapaalala, kung season mo na dapat tumawa ka, tumawa ka. Kung season mo na malakas ka, gamitin mo ang iyong lakas. Kung season mo na nakapag-aaral ka, mag-aral ka. Kung season mo na nagtatrabaho ka, magtrabaho ka sapagkat it may come to pass. At dito po, natapos po ang mga masasayang araw ni Jehoshaphat. Why? The children of Moab and the children of Ammon. At masakita po natin, and with them, meron pang mga kasama beside the rivers against Jehoshaphat to battle. It sounds familiar. Yung makikita po natin dito na parang digmaan. Di ba? Sa Middle East, nakabi-kabila po ang mga atake. And then there came someone that told Jehoshaphat, saying, there cometh a great multitude against thee. Diba? Isang araw, meron na lang pong saying, meron na lang pong isang balita na maaaring magpabago ng ating sitwasyon. Isang balita na maaaring magpalungkot sa atin. Katulad po nito, chapter 19, napakasaya ni Jehoshaphat, but there came a saying. Merong isang malungkot na balita, sapagkat ito po yung klase ng gera na hindi kaya ni Jehoshaphat. Kabi-kabilaan ang lulusob sa kanya. That's why he encountered a problem. Sa ating pong buhay, may mga battles that we can be spared. Pwedeng matakasan, pwedeng hindi tayo tamaan, pwedeng hindi tayo damay, pero may mga battles ng buhay natin na hindi pwedeng hindi tayo madadamay at hindi natin pwedeng haharapin. Last week, I talked about the chaos of world. We are not directly hit by these ballistic missiles. Hindi tayo niyayanig. Pero tinatamaan din tayo ng after effect or ng pangyayari ng krisis ng mundong ito. At unti-unti nating nadadama. Diba? Nag-uumpisa sa langis. Napakamahal. Sa Tuesday, magpagasolina uli kayo, tataas ng 14 pesos kuya Jess ang diesel. Record.
tinalo ang pandemic. Alam niyo, what's the difference between pandemic? Nung pandemic, nakakulong tayo. Pero hindi tayo nag-aalala sa mga bayaring yan. Bakit? Pwedeng ipagpaliban. Wala mo ng kuryente, wala mo ng tubig, tapos may ayuda pa. Ngayon po, you survive by your own. At since tataas ang krudo, ang pinakang nagfa-function po sa economy ay krudo. Hindi puyapayag ang iba na hindi magtataas. And there is this saying that if this battle will last for another 2 weeks, napakalaki po na magiging epekto sa buong mundo, lalong higit sa Pilipinas, na wala naman talaga tayong langis. 95% ng ating langis ay import. Wala tayong sariling langis. Unlike other countries, meron pa silang reserve. Meron daw tayong dumating na 300,000 barrels. It sounds good, but that will only last for 1 day para patakbuhin. At pag wala ng langis, there will be a great economic crisis. More than pandemic. More than pandemic. Nung pandemic naman kasi, delayed lang eh. Delayed lang ang mga barko. Pero ngayon, talagang walang nakalulusot. And we don't have economic ties with the neighboring countries to supply oils. So, we encountered the problem. Nakaiwas tayo sa gera, pero yung epekto, naririto. Hindi lamang po yung gerang yun ang ating kinaharap. Maring hindi natin nararamdaman masyado yun, but we have also our personal battles. May mga sarili tayong gera. May gera tayo sa trabaho. Meron tayong gera sa pag-aaral. We have our family battles. We have our physical battles. Probably hindi ikaw, pero yung mahal mo sa buhay, medyo masama ang lagay, masama ang pakiramdam. We have our spiritual battles. We are now on the battleground. Just like here, Jehoshaphat encountered a battle or a problem. Isang bagay that we cannot spare. Hindi tayo pwedeng, hindi naman kami damay, hindi naman kami apekto. Somehow, sa iba-ibang aspeto ng buhay, para tayong Iron Dome. May mga nasalagman tayo na missiles ng Diablo. Hindi maiwasan, minsan may nakakapasok. Hindi man tayo physically mahina ngayon o may karamdaman, may missiles naman na umatake sa ating anak. May missiles naman na umatake sa ating trabaho. Iba-iba. And sometimes, we are much overwhelmed sapagkat sabay-sabay. Katulad po ng nangyari kay Jehoshaphat, Ammonites, Moabites, Edomites, he encountered a problem. But you know, one good thing, number 2 point, he established his plan. What to do when you're facing battle in your life? Verse 3 and 4. Verse 3, everybody please read. And Jehoshaphat feared and set himself to seek the Lord and proclaim a fast throughout all Judah. And Judah gathered themselves together to ask help of the Lord. Even out of all the cities of Judah, they came to seek the Lord. Number 2, ito na, may gera, may laban ng buhay. He encountered a problem, but number 2, he established his plan. Ano ang plano ni Jehoshaphat para paglabanan ang problemang ito? Verse 3, and Jehoshaphat feared. Alam nyo, kung meron mang pinakang huling taong matatakot nung panahon na yon, yun yung hari. Kasi kung meron mang pinakang taong huling matitinag, mayayanig, mangangamba, mauubusan, mapapatay ang hari. Pero mismo ang hari ay natakot na rin. Sa ating pong buhay, no matter what is your might, kahit pa sabing matatag ang iyong trabaho, malakas ka, buo kayo, maganda ang iyong buhay, darating yung time that you will be overwhelmed with fears.
Darating yung time na matatakot tayo sa mga problemang ating kakaharapin. But you know what? Bagamat takot po itong si Jehoshaphat, what is the battle plan? He established his plan. Bago niya lipunin ang mga kawal, bago niya bilangin ang mga karawahe, bago niya tingnan kung ilan ang mga sandata, what is the plan? And Jehoshaphat feared and set himself to seek the Lord. Ito yung pagkakaiba ni David nung siya'y nagkamali. Nung may gera, pinabilang niya ang kawal, pinabilang niya ang mga chariots. Pero alam nyo, kahit napakarami ng meron na bagay na pwede kang panghawakan at sandalan, but if you miss this common denomination, if you miss the only one God who can support you and save you, you will lose this battle. Ang unang hinanap ni Jehoshaphat, he seek the Lord. Lord, may gera. May gera. Nasaan ka? And proclaim a fast through all out the Judah. Hindi lang siya. Pinatawag niya in all the cities. Come, lapit. Anong meron? May ayuda ba? May pamimigay? Hindi. Meron tayong fasting. Ang unang plano dapat natin gawin, lumapit tayo sa Panginoon at tayo manalangin. And they don't just fast. They don't just pray, but they fast. Nag-ayuno sila. With what's happening in the world today, what is the battle plan of our country, of our government, and even we as Christians? Ang una ba nating tinitingnan agad ay ang laman ng ating pitaka o laman ng ating bangko kung kakasya? Ang agad ba nating tinitingnan ay ang laman ng ating kaban ng bigas? Ang agad ba nating ginagawa ay tayo nag-i-inventory at nagko-compute, naghahanap? Pero kay Jehoshaphat, ang unang plano, ilapit natin sa Panginoon. And they fast. Nag-ayuno sila. Tayo ngayon, ang mundo parang hindi pa nababahala. And Judah gathered themselves together. Nagkasama-sama sila and asked for the help of the Lord. Even out of all the cities of Judah, they came to seek the Lord. Kaya mga kapatid, ito yung panahon na tayo ay manalangin. Hilingin natin sa Panginoon na, Lord, kung hindi man kami makatatakas sa gerang ito, sa epekto ng gerang ito, hinihiling namin, the battle is not ours, but of God's. Lord, kayo ang lumaban sa aming gerang ito. You know what's the problem? The problem is not the problem. The problem is if you are in the battle and God is not with you. Ang problema, hindi yung magtataas ang gasolina, ang ormeko, ang matrikula. Hindi yun eh. Hindi lang yun ang problema. Ang problema, kapag lumalaban ka sa problema na wala ang Diyos. Alam niyo ba, yung mga nangyayaring ito ay panawagan ng Diyos. Panawagan ng Diyos na sa kabila ng meron ka, isang pitik lang, pwedeng mawala ang lahat. Ito'y panawagan at kalabit ng Diyos, hindi lang sa mga mananampalataya, kundi sa buong mundo. Pero ano ang response ng mundo sa ngayon? Gumagawa ng mga sariling paraan. Pero there is a missing link. The problem is not the problem. The problem is if you are in the battle and God is not with you. In times of problem, Jehoshaphat recognized that there is God. Meron Diyos. Maaring kulang, maaring wala nito, pero merong Diyos. The question this morning, is God part of our battle plan? Alam ko, nagpaplano na tayo. Noong mga nakaraan, nag-inventory ako. Okay, ano yung mga ganto-ganto? Ano yung mga pwedeng changes kung talagang ano? But the question, is God part of your battle plan? Ilinuhod mo ba muna sa Diyos yan? Humingi ka ng panalangin? Number 2, we can see here from Jehoshaphat, after he encountered the problem, he established his plan. Number 3, verse 5 and 7. Verse 5, everybody please read. And Jehoshaphat stood in the congregation of Judah and Jerusalem in the house of the Lord before the new court, and said, O Lord God our Father, art not thou God in heaven, and rulest not thou over all the kingdoms of the heathen?
And in the hand is there not power and might, so that none is able to withstand thee. Verse 7, Art not thou our God, who didst drive out the inhabitants of this land before thy people Israel, and gavest it to the seed of Abraham, thy friend forever. Pangatlong bagay na ginawa, after he encountered the problem, he established his plan, he examined his past. Binalikan ni Jehoshaphat ang kasaysayan ng Israel, ang kasaysayan niya kung paano siya nagsimula sa lahat, kung paano naging mabuti ang Diyos. That's why on verse 5, and said, O Lord our God, art not thou God in heaven? Pinaalala niya sa kanyang sarili ba, di ba ikaw ang Diyos, na kung saan ang trono mo ay wala sa lupa, ang trono mo ay nasa langit. Di ba kaya mong kontrolin ang mga hitin, ang mga kaaway? And thine hand, there is not power and might, so that none is able to withstand thee. Walang makalalaban sa'yo. Verse 7, ito na, naalala niya, ikaw yung Diyos na nagligtas from the inhabitants of this land before thy people, and give it to the seed of Abraham thy friends. Inalala niya yung panahon na kung saan ang bansang Israel, sa panahon ng mga pagkakaalipin, ilang gera na ang itinawid ng Diyos sa bansang Israel. Naalala niya kung paano in the wilderness for 40 years, hindi sila pinabayaan ng Panginoon, may provision. Naalala niya ang lahat na katagumpayan na ginawa ng ating Panginoon. He examined his past. Alam niyo mga kapatid, sa mga nangyayari sa ating buhay na ito, bago niyo tingnan ang laki ng problema, tingnan niyo muna ang laki ng nagawa ng Diyos sa inyong nakaraan. Examine your past. Nanggaling na tayo sa pandemic, itinawid tayo ng Diyos. May mga personal problems kayo, but God delivered you out of them all. The Bible says, many are afflictions. Marami ang mga problema, pagsubok ng isang mananampalataya, but God delivered them out of them all. Meron tayong kapasidad, at hindi pwedeng mapuno yun. Sasabog tayo. Kung yung iyong tangke ng kapasidad ng problema ay hindi nababawasan, matagal na tayong sumabog. Kung yung mga problema mo nung bayarin, 30 years ago, 20 years ago ay nandyan pa rin, nagpatong-patong yung mga bills, magkano na kaya ang bills mo ngayon? Naitawid yun eh. Kung yung mga naramdaman mong sakit at pagluha nun, hindi ka nakabangon, hindi ka kinomfort ng Panginoon, hindi ka na-recover, nagpatong-patong na, sumabog ka na. Pero ang katotohanan, many are the afflictions, but God delivered us out of them all. Itinawid din. Naalala ni Jehoshaphat yun eh. Sabi niya, galing na rin naman dito eh. Hindi na bago sa kasaysayan ng aming pinagdaanan. At kung kayang gawin ng Panginoon yun, noon, ang Diyos ay hindi nagbabago. Maaring nagbago na kami. Maaring ang mga Israelita ay tumalikod sa Diyos. Maaring ang mga hari ay nagbago at naging wicked kings. Maaring nagbago ang mga nasa gobyerno. Nagbago ang mga hari at namumuno. Pero merong Diyos na hindi nagbabago. Amen. Merong Diyos na kung saan ang kanyang kalakasan noon ay patuloy na kalakasan sa ngayon. Meron tayong mga pwedeng panghawakan noon pero hindi na ngayon. Pero dito, he examined his past. Isa sa paborito naming kataga ni Preacher Camps, with all the many miracles, why don't you think it's possible? Sa dami ng ginawa ng Diyos, sa tingin mo, hindi niya kayang gawin ulit. I know some of you, marami sa inyo ang bothered ngayon financially. Di ba? Pero lagi ko lang binabalikan, yung pinakang mga malalalim na pinagdaanan, financially, naitawid ako ng Diyos. Kung talagang loloobin na maulit man, kaya niya ring ulitin yung deliverance na ginawa niya. Yung mga problema, karamdaman, kung ano pa man. Examine your past. Huwag mo lang tingnan yung hinaharap. Tingnan mo din. At ang dami nating kayang hindi paliwanag na awa at habag ng Diyos kung papaanong tayo ay nakarating sa ngayon. Examine this past. Kaya makikita po natin dito, Art not thou our God who didst drive out of the inhabitants? He examined his past. Verse 8 and verse 9. Diyan kayo? Verse 8, everybody read.
And they dwelt therein, and have built thee a sanctuary therein for thy name, saying, If when evil cometh upon us, as the sword, judgment, or pestilence, or famine, we stand before this house, and in thy presence, for thy name is in the house, and cry unto thee our affliction, then thou wilt hear and help. Then thou wilt hear and help. He embraced the promise. Hinapos ni Jehoshaphat yung pangako ng Panginoon. Then thou will hear and help. Yapos-yapos niya ang pangako ng Panginoon. Alam nyo, sometimes we don't have a choice na matakot because it's a reality. But we have a choice to move on from fear to faith. Again, you cannot control what comes in your mind, but you can control what stays on your mind. Surrender everything to God, and you believe that God is in control. Di ba? The battle is not yours, it's of God. Napakalaking kapayapaan. Hindi naman sa wala na lang tayong pakialam, pero ibinigay mo na yan sa Diyos. You embrace to the promises of God. That's why, as listeners of the Word of God, we are also doers. And part of being doers, hindi lang yung tayo ginagawa natin yung mga commandments, part of being doers of the Word of God, yung ikaw ay nakinig ng salita ng Diyos, pero hindi lang tumagos sa tenga, kundi may dala-dala kang pangako na pwede mong panghawakan. If we are in the church, we listen to the Word of God, and after this, hindi nabawasan ng iyong worries, hindi ka nagkaroon ng kapayapaan, hindi ka nagkaroon ng katatagan, you don't embrace to the promise of God. You don't embrace. But here, makikita natin sa buhay ni Jehoshaphat, yakap tayo sa Diyos. He embraced to the promise of God. Verse 12, jump na muna natin 11 and 13. Verse 12 and 13. Verse 12, everybody, begin. O our God, will thou not judge them? For we have no might against this great company that cometh against us, neither know we what to do, but our eyes are upon thee. And all Judah stood before the Lord with their little ones and their wives and their children. Number 5, ano po yung ginawa ni Jehoshaphat? He exposed his powerlessness. Pinakita niya sa Diyos, kahit hari ako, wala akong magagawa. Kahit marami akong army dito, kahit may pagkain pa kami dito, kahit gaanong lakas namin, kahit anong talino, wala kaming magagawa. We have no might against this great company. Alam nyo, sa buhay na ito yung panahon that we humble ourselves. We humble ourselves. Pakumbaba tayo. Pasalamat na lang tayo kung anong meron tayo sa biyaya ng Diyos. Pero hindi natin pwedeng pagmalaki. Ay, buhay naman kami ngayon kasi kahit papaano naman, mabubuhay pa rin kami. Wala naman sa Middle East ang aking mahal sa buhay. Nasa Europe naman, wala namang gera doon. No, hindi natin alam ang buhay. May mga anak pa naman ako nagtatrabaho. Hindi natin alam. Wala tayong pwedeng ipagmalaki sa Panginoon. We have no might against this great company. Neither we don't know what to do. Sabi nila, hindi nga namin alam eh. Bagamat may mga karawahi dyan, may mga, ang daming pwedeng kuhanin dito, pero hindi kami makakilos. Have you been there? Na minsan ayaw mo nang kumilos kasi parang wala din naman. Alam niyo ang pinakamahirap computein? Yung wala kang kinukompute. Yung puro lista lang. Wala din naman eh. We don't know what to do. But you know, alam nyo, sa panahong di nila alam kung nagagawin, but our eyes are upon thee. When you don't know what to do, fix your eyes on Jesus. Tingin ka sa Diyos. Lord, iyo na to. Hindi ko alam kung anong gagawin ko to. The battle is not ours, but of God. Verse 12, all Judah. Alam niyo, ang galing eh. Sana ganito ang nangyayari.
Alam niyo ang Diyos, di ba sabi ng Panginoon, if my people shall humble themselves, kung ang mga tao lang ang papakumbaba, tatagtagin ko itong mga bagay na ito eh. And all Judah stood before the Lord. Lahat sila. Talagang seryoso, nagpapasting. Nagpe-prayer meeting, nananalangin sa Diyos. Nagtipon-tipon sila. Hindi pagtitipon para sa kasiyahan, nag-aayuno. Anong meron sa mundo ngayon? Anong klaseng pagtitipon? Mardi Gras. Concert. Ginegera na. Kamunduhan pa rin. That's why. Ganito ang response ng Diyos. Ito'y panawagan ng Diyos sa buong mundo, sa buong bansa, sa mananampalataya na, hey, wake up! Hindi mo alam ang bukas. And it can came to pass. Pwede ngayon, masaya kayo, buo kayo, pero bukas hindi mo alam. Panawagan para manalangin. Panawagan upang makinig ng salita ng Diyos at magtapat. And all Judah stood before the Lord. Look at this, with the little ones and their wives and their children. Sama-sama sila. Nananalangin sa Panginoon. I think it's about time to bring back your family altar. Kausapin natin ang ating mga mahal sa buhay, manalangin tayo. What to do? Paano pagka wala na tayong pang tuition? Anak, ganito ang mga mangyayari. Di ba? Kung dati ang iyong ulam ay 2 pieces hotdog, 1 piece na lang muna. Manalangin tayo. Dapat nauunawaan din ng pamilya na may krisis. May hirap. And they all stood together. A family that prays together, stays together. So we can see here, he exposed his powerlessness. And number 6, verse 14 na lang, verse 14. Number 6. Nabasa na po pala natin yung 14. Doon tayo sa verse 15. Ready, begin. And he said, hearken ye all Judah, and ye inhabitants of Jerusalem, and thou King Jehoshaphat, this saith the Lord unto you, be not afraid nor dismayed by reasons of this great multitude, for the battle is not yours, but God's. Alam nyo, he enlisted his protection. Ang sarap ng pangakong yun, ano? Ang sarap ng pangako. Yung may umako na sa gera. May umako na sa gera. Depende sa aako eh. Depende sa aako. Di ba? Halimbawa ngayon, medyo mahirap na ang buhay. Mahal na ang mga bigas, mahal na ang lahat. Biglang tumayo ito si King King at sinabi niyang, Tito Iboy, ako na ang bahala sa bigas. Baka batukan kita dyan. Anong kinalaman mo sa bigas? Depende sa ako eh. Alam niyo, maraming pwedeng umako ng ating mga gera at problema ngayon. Maraming pwedeng mangako. Pero dito, ang overwhelming, sabi ng propeta, Jehoshaphat, huwag kang matakot. Bakit? Ang Diyos ang ako sa problema mo. He enlisted his protection. Ibig sabihin, dito, nagkaroon na siya ng kasiguraduhan. Isinulat niya, sino bang mga kasama ko? The battle is not yours, but God's. And verse 16, sabi dito, tomorrow, go ye down against them. Behold, they come up to the cliff of Ziz, and ye shall find them at the end of the brook before the wilderness. So ito na yung problema. Sinabi ng Diyos, ako na ang bahala sa laban nyo. Pero tomorrow, punta pa rin kayo doon. Abay, ba't pupunta pa? Akala ko ikaw na. Hindi. Kahit pa sabihin natin, Diyos ang bahala, meron tayong ginagawa. Binibigyan niya tayo ng kalakasan at karunungan na kung saan, paano natin matutugunan ang mga problemang ito. Tomorrow, baba kayo doon. Ay buti sana kung pagbaba ay wala. Pagbaba nila doon, nandun sila sa cliff of Ziz, makikita nila ang pulo-pulutong na mga problema. Pulo-pulutong na armies. At doon, pwedeng masubok ang kalang pananampalataya. Akala ko ba ikaw na? Ay, ang dami nito. Alam nyo, it's another thing that you pray to the Lord. Nung nanalangin ka, Lord, salamat. Hindi mo kami pababayaan. Pero, nung dumating na ang resibo ng Ormeco, Lord, ba't ganito? Akala ko ba hindi pababayaan? No? God is testing your faith. There are 3 ways to solve your problem. Endure them. Sige, hayaan mo na lang ganito. Escape them. Takbuhan mo kung may makaka-escape ka and enlist them.
harapin ang problema. This time, hinarap nila ang problema. With the promises of God, tomorrow, they went down and they find their enemies. Ito na. Harapin natin ang problema. But on verse 17, everybody read verse 17. Ye shall not need to fight this battle. Set yourselves, stand ye still, and see the salvation of the Lord with you. O Judah and Jerusalem, fear not, nor be dismayed. Tomorrow, go out against them, for the Lord will be with you. Yung una, instruction pa lang. Ye shall not need to fight this battle. Stand ye still. Sounds familiar? Di ba, ang familiar lang sa atin dito yung sa crossing of the Red Sea. Stand still. The battle is not yours. Examine the past. Naulit na nga ito eh. Marami tayong mga moments na sinabi ng Diyos noon, stand still. Ako ang bahala dyan. Nangyayari uli at gagawin uli ng Panginoon. Tomorrow, go out. Pero huwag ka magkukulong. Kaya nga ang isa sa bunga ng pananampalataya at pagtitiwala sa Diyos, pag nanalangin ka na, balik buhay. Hindi yung pag nanalangin ka na, nagkukulong ka pa rin, ayaw mo pa rin makipag-usap, ayaw mo pa rin harapin ang mundo. Pag nanalangin ka na at nagkaroon ka ng kapanatagan, go out, sabi dyan. Go out. Bahala na kung ano mangyayari. Ilinapit ko na sa Diyos. Pero sabi dyan, the Lord will be with you. Number 7, verse 18 and 19. Everybody, read. Louder. Stop muna. Verse 19. Sabay-sabay, para tayo nag-speaking of the tongues eh. Okay, verse 19. Read loud and clear. Verse 19, begin. And the Levites of the children of the Kohathites and the children of the Korhites stood up to praise the Lord God of Israel with a loud voice on high. Number 7, he engaged in preparation. Ito na. Nagbigay ng ang propeta ng balita na good news, the battle is not yours. Pero pupunta kayo. Ang ginawa niya, he engaged in preparation. Ito na yung day of battle. Jehoshaphat bowed his head with his face to the ground and all Judah. So we can see here, yung tinatawag na pray without ceasing. The consistency of their faith and prayer. Nanalangin sila nung simula, but every time, every steps of the way na may gagawin, teka lang, ito na, umaga na, nagpasting tayo. Bago tayo umalis, sabi ni Jehoshaphat, luhod muna tayo sa Panginoon. Luhod muna tayo sa Panginoon. He engaged in preparation. The best preparation in your daily life is prayer. Yung bago ka umalis, ngayon sobrang na-appreciate ko ang pagdadrive. Yung nakakauwi. Hindi naman kailangang mahaba. Yung ano lang, Lord, thank you, nakauwi. Sa kabi-kabila ang nakikita mong may aksidente. Lord, salamat, nakauwi. Pero mas maganda, bago pa lang simula ng araw, ano man yung ating gagawin, he engaged in preparation. Ang best na preparation, we can see here, iba yung nanalangin ka noon sa inaalagaan mo ng pananalangin. It means to say, total dependence to God every day of your life. He engaged in preparation. So tingnan natin, not just engage in preparation, number 20. Okay, he expressed his praise. Verse 20, ready? Go. And they rose early in the morning and went forth into the wilderness of Tekoa. As they went forth, Jehoshaphat stood and said, Hear me, O Judah, and ye inhabitants of Jerusalem, believe in the Lord your God, so shall ye be established. Believe his prophet, so shall ye prosper. He expressed his praise. Alam nyo, palibasa, maganda ang puso ng hari. There is a constant praise and prayer. Naglalakad na sila going to wilderness and they rose early in the morning. Siguro wala sa ating excited na gumising na maagap na alam na maaari ka nang mamatay sa araw na yun. Diba? Eh kung sinabi siguro sa Judah na gising kayong maagap, bukas, meron tayong outing sa Dead Sea.
Lulutang kayo. Siguro pagkagaroon, gigising ng maagap. O, gising kayo ng maagap, bukas luluwas. Papasyal tayo, pero yung sinabing gising kayo ng maagap, bukas, lalaban tayo sa gera. May laban tayo. Pero dito, palibasa, pinanghawakan nilang salita ng Diyos, kaya nilang gumising. They have strength, they have hope. Alam niyo, pag tayo, linapit natin sa Diyos ang ating laban ng buhay, kaya natin gumising at harapin na, Lord, anuman ang mangyari sa araw na ito, you will never leave me nor forsake me. At along the way in the wilderness, tumigil si Jehoshaphat, pahinga muna tayo. Hear me, O Judah and inhabitants of Jerusalem. Parang, alam nyo kasi, iba yung pananampalataya ng sabi ko nga ng nanalangin, pero minsan along the way, naaalog tayo eh. Kinakalog tayo, katulad doon. Pwedeng, doon pa lang sa pagod at init, mawala na silang pag-asa. Remind silang Jehoshaphat, believe in the Lord your God, so shall ye be established. Believe His prophet, so shall ye prosper. We need someone who will be praying for us, and someone that will remind you, kapit lang, huwag kang mapagod. Believe in the Lord Jesus Christ. Salamat sa mga encouragement. Sana bilang Kristiyano, tayo ay nagiging mouth of encouragement. Nandun na yon, di ba? In-expose muna natin ang problem. Anak, ang taas ng bilihin. Naku, ganto-ganto. Pero sana may segunda mano. Ano yun? May pasimano. Ano ba tawag doon? Yung pangalawa? Pasimano nga. Pasubali. Pasimano. Okay. May pasubali, may kambyo naman, lilipat ka ng ship, pero alam mo, hindi tayo pababayaan ng Diyos. Manalangin tayo kapatid, panalangin kita. Ang lumabas sa bibig ni Jehoshaphat is a mouth of praise. Hey Christians, bantayan nyo ang inyong mga bibig. Because out of the abundance of your heart, your mouth speaketh. Lumalabas sa inyong bibig kung ano ang laman ng puso. Lumalabas kung talagang ikaw ay may tiwala sa Diyos, lumalabas kung talagang ikaw ay nananalig sa Diyos. Believe in the Lord Jesus Christ. At napakaganda na yung mismong hari ay may puso na naniniwala sa Diyos. So shall ye prosper. Verse 21, and when he had consulted with the people, he appointed singers. Ang ganda nito ng stopover, ano? Siguro pagod na. Pinatawag niyo yung mga manganta, yung mga choir. Sige, magsiawitan muna kayo and we will sing and praise the beauty of holiness. The beauty of God's holiness, ibig sabihin nun, inaawit nila yung kabanalan ng Diyos. At part ng kabanalan ng Diyos, yung pagiging marunong ng Diyos. So habang sila ipapunta sa gera, inaawit nila yung mga songs na nagpapaalala na alam ng Diyos ang kanyang ginagawa. As they went out before the army and to say, praise the Lord, for His mercy endureth forever. The Bible says, if it's not by His mercy and grace, we are already consumed. Kung wala yung awa at habag ng Diyos, para tayong apoy na sunog na, para tayong isang bagay na sunog na sa apoy. Awa at habag lang ng Diyos. And when they began to sing, listen, verse 22. Wala pa sila sa battlefield. Nandun lang sila sa taas. And when they began to sing and to praise, the Lord set an ambushment against the children of Ammon, Moab, and Mount Seir, which were come against Judah, that they were smitten. For the children of Ammon and Moab stood up against inhabitants of Mount Seir, utterly to slay and destroy them. Everyone helped to destroy them. And when Judah came toward to watch the tower in the wilderness, they looked unto the multitudes, and behold, they were dead bodies falling on the earth, and none escaped, So makikita natin dito, sabi dito, habang sila nag-aawitan, ang ganda ng senaryo, ano? Habang sila nag-aawit, siguro, on the cliff, makikita na nila yon, papalapit na ng papalamit. Nako, ito na. Alam nyo, wala silang magawa. Ito na, ito yung senaryo ha. Meron ba dyang, patingin ng picture. Ito yung senaryo eh. Ito na, naglipon-lipon na. Nag-stop over sila sa cliff. Hindi nila alam ang gagawin nila eh. Siguro sabi ni Jehoshaphat, tayo na lang magkantahan. Diba? Tingnan natin kung anong pwedeng gawin ng Panginoon. That's how they fought their battle. At alam nyo, nung sila'y nagkakantahan, ang ginawa ng Diyos, nag-set ng ambush sa baba.
nagkagulo-gulo sila doon, na sila mismo ang nagpatayan, nang tingnan nila, walang nakatakas, lahat patay. Wala silang ginagawa. Alam nyo, kung hindi nyo alam ang gagawin sa problema nyo, kumanta na lang kayo ng papuri sa Panginoon. Ikanta nyo na lang. The Lord will set an ambush. Ang ganda nito, ano? Siguro kahit papaano, naghasa sila ng espada, ng mga araw, iba-iba yung may laban-laban. Pero alam nyo, wala talaga silang ginawa. Inaawit na lang nila sa Panginoon. Nung papalapit na ng papalapit, siguro umaawit sila, look at the scenario, papalapit na ng papalapit. Nakita na ba kayo nung Japanese show na yung tinutubog sa aquarium, kumakanta, pero sa aquarium may ahas, may pagong, may mga kung ano-ano. Diba? Nung hindi pa nakatubog, maayos pa ang boses, pero nung ginagapangan ng ahas, medyo kahit mga singer. Siguro, sinusubok ng Diyos. Okay? Siguro, kung tayo yun, nasa gera, sige, kanta tayo, church, daanin natin sa kanta. First stanza, nandun yung kaaway sa Sebera. Second stanza, nandyan na. Siguro nung papalapit na yung kalahati, tumakbo na. Nasaan na yung tenor? Nasaan na yung bass? Pero hindi. They just keep praising the Lord, praising the Lord. Katulad ng Red Sea, nangyari na naman, in the nick of time, bago talagang magpanapanagpo. Katulad ng Red Sea, no one escaped, walang nakatakas. Katulad ng Red Sea, wala silang ginawa. Sapagkat ang Diyos noon, Diyos pa rin ngayon. Set an ambush. Verse 25 to 28, siguro dito tayo magtapos. Itong isa sa pinakamaganda. Verse 25, they enjoyed this provision. Tapos na. Verse 25, everybody begin. And when Jehoshaphat and his people came to take away the spoil of them, they found among them in abundance both riches with the dead bodies and precious jewels, which they stripped off for themselves, more than they could carry away, and they were 3 days in gathering of the spoil. It was so much. Alam nyo anong nangyari? They enjoyed his provision. Yung makaligtas ka nga lang doon sa gerang yun, salamat Lord, nakaligtas. Alam nyo anong nangyari? Hindi mo kayang sukatin kung anong kayang gawin ng Diyos. Di ba patay lahat? Bumaba sila. Pagbaba nila, uy, may sandata, pulot. Uy, may ginto. Uy, may armor. Yung mga spoils. At alam nyo, ang sabi dito, more than that they could carry. Outnumbered sila Napakarami. Hindi nila kayang bitbitin. To the point na 3 araw bago nila mabitbit lahat na mga pwedeng bitbitin. They enjoyed God's provision. Alam nyo, may mga bagay na hindi natin kayang sukatin na kayang gawin ng Diyos. Minsan, ang goal lang natin, ang Lord, maayos lang, makatawid lang. Pero, sabi ko nga, kapit lang. May seasons of life. May mga time na bubusan din kayo ng Diyos ng pagpapala. Yun ay kung nandun pa kayo sa gera. Yun ay kung umaawit pa kayo. Yun ay kung hindi kayo tumakbo. All things work together for good to them that love God. Kaya alam niyo mga kapatid, pag may mga binebless tayong kapwa, tagtagin natin yung igit, pagpasalamat talaga natin. Ako'y natutuwa pagka may mga binebless na sakyan. Diba? Ako'y natutuwa pag may nakikita ako sa inyong nasa bakasyon. Kasi hindi naman laging ganun. Hindi laging ganun. Pero at least, yun yung moment na masabi mong, ito na, we enjoyed God's provisions. At wag din naman nating sukatin na dapat katulad ng sa iba. Meron at meron. I-appreciate mo kung anong meron ka. Enjoy God's provision. At sabi pa dito, verse 26, and the 4th day, they assembled themselves in the valley of Beraka. For there, they blessed the Lord. Therefore, the name of the same place was called the valley of Beraka unto this day. Nanalo sila sa gera, takot sila noon, nanalo sila sa gera, may bit-bit pang mga spoils, mga kayamanan. Pwedeng sabihin ng mga Israelita, kanya-kanya na tayo. Pupunta kami sa Robinson. Pupunta kami sa Boracay. Pupunta kami sa gato. Bakit? Ang dami nito. Ang daming blessings. Pero alam nyo, ang magandang puso nila nung time na yon, hops, bago tayo maghiwa-hiwalay, sama-sama muna ulit tayo. Let us bless the name of the Lord. Tinayo nila ang lugar, the Valley of Beraka,
upang lagi nilang maalala yung dakilang ginawa ng Diyos. Mga kapatid, di ba? Panawagan uli ng Diyos. Di ba nung pandemic, napakaraming talagang naghahanap sa Diyos. Yung mga live stream viewers talagang punong-puno. Nung naitawid na, nung na-bless na, nung nakaaw na, nung pinagaling na, huwag tayong makakalimot sa Diyos. There should be a place called the Valley of Beraka, a monument that you will always remember, na sana meron kang laging babalikan at titingnan. Ito yung panahon that I don't know what to do, pero tinulungan ako ng Diyos. Sana lagi nating naalala yung mga bagay na yun. Verse 27, and they returned and every man of Judah and Jerusalem and Jehoshaphat in the forefront them to go again to Jerusalem with joy. Look at the, okay, it came to pass. Hey, listen, it came to pass. Dati, masasaya sila. Bagong lagay sa trono si Jehoshaphat, it came to pass. Natapos, naging malungkot, naging gera. Pero yung gera, it came to pass. Napaltan uli ng joy. Alam nyo, hindi rin naman habang buhay itong ating kakaharapin. Sisikat uli ang araw. Sabihin natin, hindi na magbago ang presyo ng barko na laging pinipetisyon natin na bakit nung pandemic hindi na binaba pagkatapos. Baka hindi na bumaba. Kung hindi na talaga bumaba ang presyo ng bilihin, ang Diyos naman ang magtataas ng supply. Tatapatan ng Diyos because our economy doesn't depend on this economy. Ang ekonomiya natin nakabase sa kayang ibigay ng Diyos. To go again to Jerusalem with joy, for the Lord made them to rejoice over their enemies. Over their enemies. Ito yung nakikita nyo ha. Look at how God works. The Lord made them rejoice over their enemies. Kung yung problemang yon tinakbuhan nila, kung yung problemang yon hindi nila kinaharap, kung nanalangin sila pero hindi nila pinanindigan yung pananampalataya nila, maaring nakatakas sila. Pero hahabulin pa rin sila ng mga problema at mga battles. Or maaring nakatakas sila at hindi na sila hinabol, pero wala silang nakuhang mga yaman. Sometimes, ang plano ng Diyos, hindi, wag mong takbuhan. Harapin mo yan. Bakit? Pag natapos mo yan, you will rejoice over your enemies. Harapin mo. Sapagkat may mga blessings na nakalaan. After our breaking point, there's a breakthrough point. And they came to Jerusalem with psalteries and harps, trumpets unto the house of the Lord. In bitter and in better, they learned to praise the Lord. Hindi lang nung simula, nung gitna, hanggang sa natapos. Fight or battles with the Lord. 9 points this morning. Medyo na-pa-extend. But as I close, sa ating pong pagtatapos, even God's people face battles beyond their strength. You may be facing something bigger than you right now. Fear is a natural response, but it should not be your final response. Fear may come. Pwede kang matakot, but it should drive you to God, not away from Him. Instead of panic, instead of hitting the panic button, hit the prayer button. Seriously, this past few days, have you seriously prayed to God? Mga young people, maring hindi nyo ramdam. Pero, pag ang magulang nyo ay naapektuhan na rin, apektado kayo. You pray. Your first response in battle reveals your true dependence. Listen to that. Your first response in battles reveals your true dependence. Kung ano ang unang-una mong gagawin at sino ang unang-una mong tatawagan, ipinapakita lang nito kung kanino ka nakasandal. Call unto God. Pray before you act. Seek God before seeking solutions. Victory begins when we stop worrying and stop praying. It's okay to admit that you don't have the answer. Keep your focus on God, not the problem. Because when you don't know what to do, sing to the Lord and fix your eyes on Jesus.
Sa pagkakataong ito, makikita natin, God did not deny the battle. Hindi. But He redefined the ownership of it. Anong ibig sabihin nun? Hindi inalis ng Diyos yung gera, pero inako ng Diyos yung gera. The battle is not yours. Some battles are not meant to be fought. They are meant to be surrendered to God. Stop trying to carry what belongs to God. Trust Him that He will fight for you. If it's God's battle, it's already God's victory. Makikita pa natin na lesson dito as we conclude. They praise God before seeing the outcome. Wala pa yung resulta pero nagpupuri na sila sa Panginoon. Faith praises God in advance. Listen. Faith praises God in advance. Kung talagang nanampalataya ka sa Diyos, pinupuri mo na ang Diyos, wala pa yung sagot, at kahit hindi yun ang gustong mong sagot, pinupuri mo ang Diyos. If you are just praising God kung kailan nasagot na, that's not a potent faith. Worship, even you don't see result yet, trust God's promises more than your situation. At makikita natin sa story, God delivered them without fighting. And God can bring victory in ways you never imagined. Your role is obedience of faith. God's role is victory and deliverance. While we worship, God work. Tungkulin natin na purihan pagkatiwalaan ng Diyos. Tungkulin ng Diyos na itawid tayo. As we conclude, when the word shakes, battles will come, fears will rise, situations will overwhelm us. Remember, God is still in control, and He is still on the throne. Are you fighting your battle alone? O meron ka mga gera na hindi mo mailabas, ma-share sa iyong mga mahal sa buhay? When the enemy surrounds you, don't panic. Position yourself closer to God, because when the word shake, God remains. The battle is not yours. Trust His heart.